Galit si Pangulong Rodrigo Duterte nang humarap sa may 100 airing policemen sa Malacanang grounds. Ipiniresenta sa Pangulo ang mga pasaway na pulis mula sa NCRPO, Police Region Office 3 at 4A. Patay ang walang kalaban-labang mag-ina matapos malapit ang pagbabarilin ng isang pulis Parañaque sa barangay Kabayausan, Paniki, Tarlac kahapon. Nag-viral ang pamamaslang ni Police Master Sergeant Junel Nuesca ng Parañaque Laboratory kina Sonia Gregorio, 52, at anak na si Frank Anthony Gregorio, 25. Nabidyohan ang pagtatalo ng may handgun na si Nuesca at ng mga biktimang pinagbobordahan ng bala sa harap mismo ng kanilang pamilya. Pero matapos ang insidente, agad namang sumuko si Nuesca sa Rosales, Pangasinan Police Station at ngayon ay nasa custody na ng Paniki Municipal Police Station. Ayon sa Tarlac Provincial Police Office, isa sa mga tinitinang motibo ng pamamaril ng naturang pulis ay away sa lupa. Alam mo, hindi ko maintindihan kung kayong mga kriminal nakapasok sa pulis. Alam mo, sana ang pulis maganda ang reputasyon. They have improved on their image a lot. Tumaas na yung respeto ng taong bayan sa ating mga pulis. Kayo yung ang salot ng kung ano, hindi maintindihan kung Kabilang sa mga kaso ng mga iniharap sa Pangulo ang kidnapping, rape, robbery, extortion, illegal drugs, non-appearance on court duties, grave misconduct, and non-performance of duties. Labis na nadismaya si Pangulong Duterte nang patayin pa ang kidnap victim ng pulis. Babala pa ng Pangulo na may sarili siyang special unit na magbabantay sa mga pasaway at tiwaling pulis. I will review your cases. Kayong may mga kasalanan na sindikato sa droga, sindikato sa korupsyon, meron akong special unit, habang buhay bantayan kayo. At pag nagkamali kayo ng konti, sabihin ko, patayin kayo. Gate ng Pangulo, mainam na huwag na magpiyansa mga ito dahil mas ligtas anyang taong bayan kung sila ay nakakulong. Kayong doon sa may kaso, huwag na kayong mag-bail. Huwag ninyo kung sisiyon. Huwag na kayong magkansa, magtiis kayo dyan sa loob. Mas safer ang Pilipinas kung nasa loob kayo. O kung hindi, patay kayo. Ang sunod ko sabi noon, sabi ko itong mga kriminal, sunod kayong mga polis na kriminal. Hindi lang nyo sinisira yung polis. It's a government institution, an organ of government important to maintain law and order. Aminado ang Pangulo na itinaas na ang sweldo ng mga pulis pero nagtataka ito na patuloy silang nasasangkot sa anomalya. Unti-unti na anya sana bumabalik ang tiwala ng publiko sa mga pulis kaya hindi niya papayagan na manatili ang mga pasaway sa hanay ng PNP. Ako nag-warning lang sa inyo. Hindi ako nag-warning na para pantakot. Nag-warning ako para gawin ko. Yan ang totoo. Wala na yung pantakot. Alam ko hindi kayo matakot. May baril kayo, mag-hold up kayo, mag-kidnap kayo, patayin pa ninyo. At sinabi pa ngayon sa akin, sabi ng hepe ninyo, may lumutang na naman na patay. Gusto talaga nyo subukan? So, pues, ibigay ko sa inyo. At para naman sa kalaman ng taong bayan, gawan talaga ang gawin ko. Ganon talaga ang gawin ko. Ito ang ikalawang pagkakataon na hinarap at kinausap ng Pangulo ang mga itinuturing na pasaway na pulis. Yan ang problema ninyo. Yung iba nagbababae, may asawa, yung iba naman mag-ambisyon, gusto ng kotse, gusto ng magandang buhay. Ba't kayo pumili na pagkapulis? Alam naman niyo talagang mahirap. Mahirap talaga ang pulis. Entry ninyo lang. Kaso, nag-aambisyon kayo ng mas malaking kita. Kunin nyo dyan sa mga vendor, sa mga driver, kung anong kaputahan, magkapera lang. Minsan hold up, minsan mga inosenteng tao,
sinisita ninyo kung ano-anong kalukuhan na sinasabi ninyo. Yung makita ninyo yung mga nakaparking dyan, babae at lalaki, naghalikan lang, huli ka agad. Anong pakialam ninyo? Maghanap kayo ng mali para magka-pera. Gusto ko yung ihulog dyan putang inang Pasig na yan. Pero wag na lang, kasi itong human rights, kung anong nakikita naman sa buhay ng isang taga-gobyerno na gustong disiplinahin kayo. Gusto ko, palinisin ko kayo ng magbalik kayo dito, mag-swimming trunks. Linisin ninyo yung Pasig River. Inumin ninyo kasi madumi. Putang ina kayo. Yang bata pa naman kayo lahat. Kailangan ko ng pulis sa South. Kulang ang pulis sa Basilan kasi mayat maya pinagpaputok-putok yung mga istasyon doon, ubos. Kayo lahat ngayon nandito. Kasali kayo sa task force sa South. Padala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga 2 taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, wag na magasto na para dalhin pa kayo dito, doon na kayo ilibing. Wala naman kayong mga... Doon ipakita yung kalokohan ninyo. Hindi ako mag-retraining. Anong i-retraining ko sa inyo? Putang ina, tapos na nag-training ninyo araw-araw. Ano retraining ko? Yung utak ninyo. Hindi ko madala yung ganun eh. Balik kayo sa akin, hintayin ninyo kung matapos na pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Kala siguro ninyo na let's check kayo, papatulang ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you 2 weeks from now, 15 days. Ano na kayo, start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Otherwise, ayaw ninyo, hanapan ko kayo ng mali. Kayo nandito, mga gago kayo eh. So meron talaga ako masilip. Either I will dismiss you. Alam mo, kailangan ng Pilipinas isang squad ng Army, Navy, pati Air Force, Police to keep track of you. Kasi karamihan ng mga police, yung na-dismiss, yon ang mga sindikato kasi may alam kayo. Kayo ang pinakadelikadong kriminal pag naalis sa pulis. Alam ninyong pasikot-sikot eh. Alam ninyo kung putang ina, papatayin ko talaga kayo harap ng Pilipinas. Kayo ang magdroga-droga, anak. Pasensya na lang. Hindi ako magdalawang isip. Kayo ang extrajudicial killing talaga. Totoo yan. Pag naalis kayo, if you opt to retire, then behave. Maghanap kayo ng hanap buhay ninyo na malinis. At kayong mga pulis na dati mga sindikato, wag na wag kayong pumasok. Because I will create a battalion para lang to keep track of your movements. Because it has been the sad experience of this country that the most vicious criminals are karamihan ex-police or sometimes ex-military man. Kaya kita mo sa Mindanao yung mga kuratong baliling ng mga dating military. Kayo yan eh. Masanay kayo sa mga kriminal. At nasaya kayong pumatay. Kaya tuloy napapasama sa anti-illegal campaign kayo.
binibigyan kayo ng pera, tama yan. Ang mali, ang mga ulol at saka walang utak. Alam ninyo, ang pulis bibigyan mo ng pera. Yan sila. Kasi pag walang trafficking, walang buy and sell, walang trafficking, walang mangyari. We're trying to get rid of the supply. Kaya pumuntayan sila, may pera magkunwari bibili. Nangyari itong mga gagon to, hindi binigay yung pera, pinatay yung mga puser, kinuha yung shabu, ipinagbilit, tapos pati yung pera, binulsa. So do not be surprised about these allegations they are being paid. So how are you supposed to enter into a trafficking event kung walang nagbibili, wala rin nagpabili, so walang trafficking? Eh di possession lang, billable. Kaya ganon yan. Diyan nagkakandalo ko. Hindi ko alam ilan nangyaring ganon. But do not be surprised if they are there to buy. Eh sabihin na binigyan sila ng incentive. Mayroon ring incentive. Mayroon ring operational funds. No much I gave them? 150 million. Para na magbili ng mga... Eh yung iba, yun ang nangyari. Sabi nila binibigyan sila ng 5 mil, 10 mil. Putang ina, bakit ko kayo bigyan ng pera? Trabaho ninyang pumatay. Let's bigay ako ng pera. Ulol. Kaya kayo binigyan ng baril. Kaya pagka lumaban, di barilin mo. Daan ako ng Pasig River. Wala akong nakitang water lily. So, prepare to move out. Doon, makita mo yung kagaguhan mo doon. Kwentro mo doon, Abu Sayyaf, pati mga tausog. Mga doon kayo. Tangina ninyo. Buisit kayo. Ano, 2 taon lang sa pulis, gusto kotse kagad. Gusto ng bahay. Pero mga maggago na ulol kayo. Kaya nga nag-i-standby, nagpapatrol na, nandyan sa mga barbar. Kaya yung mga magaganda dyan, gusto ninyo, inyo. Wala kayong pera, ayan. Ewan ko ilang tao na pinatay ninyo na inosente na walang kamuang-muang. Pero kung hindi ko kayo palusutin, sa totoo lang. Pag ninyo akong hamonin ng barilan, talagang papatulan ko kayo, mga putang ina ninyo. Hintayin ninyo ako, 6 years from now, kikita tayo ulit. Let's see kayo. Sabi ko, hindi ako yung presidente na galing dito, ha? Yung mga pitsugin. Na pinipili lang ng mga mayaman dito sa Manila kung sinong kandidato nila. Ako'y hinalal ng tao. Hindi ba matalo sa pagmahal lang sa pulis? Kita mo ang Davao. Walang abusado, walang checkpoint, wala lahat. Buhay ng mga tao doon, may bakit nabubuhay yung mga pulis doon? Simple lang ang buhay nila. Kayo. Pinukarami ninyo mga ulol kayo. Putang. Sayang yung sweldo-sweldo ng gobyerno sa inyo. Alam nyo, alam ko kultura ng pulis. 2 out of 5. Sa inyo, tagdadalawang asawa. Yan ang sakit ninyo. Kasi nga, pagka naka-uniforme, may baril, may badge, kala mo sino na ang mga ulon. Tangin. Ano, nabibika na rin yung sarili ninyo.